Hindi na niya kailangan ng pera eh. Gusto lang niya talaga tulungan yung cancer patients. Iba rin yung mission niya. So, nung una, lagi niya sinasabi na ito yung mga side effect ng chemo. Side effect ng chemo. Nag-chemo pa ako kahapon. Kahapon is my third chemo, split into 3. Wala yung mga gamot sa atin eh. So, ang side effect to, dumudugo to, may dugo dito. Nangingitim, susuka. Pag dumi ko rin, may dugo. Lahat ng mucosa. Kasi it kills the bad cells and the good cells eh. Pero konting tiyaga. Hindi siya madali, mahirap siya. Pero kinakaya natin kasi bukod sa chemo. Pero sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoong kabait. Na biglang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang to gamot eh. It's not just the medicine. Although yung binigay niyang medicine, wala sa atin. Sa atin, I think may doxorubicin, may cisplatin. Ewan ko lang kung may Avastin. Ewan ko lang kung may Neupogen tayo pang WBC. Pero meron pa siyang Neulastine na matindi. Tapos yung albumin ko, 6 na ganitong bote per 6 na ganito per week. Sa atin, dito gana binibigay nung nasa PGH ako. Yung mga na ayaw bigay kasi mahal. Pero, sobra pala ganda. Sobra ganda. Laging cost, tayo. So, okay, balik tayo sa mahirap. Yun naman ang gusto natin. Nakwento ko lang sa inyo. So, mukhang okay, mukhang gumagaling, mukhang God's will. Pero ako kasi, whatever time God gives me, okay na ako eh. Nung may sakit ako, umiyak ako, kahit 1 day lang ako mabuhay, okay na. Ngayon, 1 week. Ngayon, ang plano ko hanggang May 2025. Eh, ngayon, syempre, ang plano ko, tatapusin ko yung term ko, di ba? Hanggang 2020. So, God, I need 7 years. Di ba? I need 7 years. Kasi kung wala ng purpose yung buhay ko, di dapat patayin na ako, di ba? Tsaka natutuwa naman ako, first time, maraming nagdasal sa atin. So, ang katotohanan natin ay barado kasi mga mucosa nasisira ay kaya dumudugo siya. So, hindi lang mahihirap ang nagsasuffer sa mahirap na healthcare, pati pala mayayaman. Yung mga biopsy natin, 1-month result, ang dami mali result sa atin, positive, tapos dito negative. Iba talaga kasi technology eh. Ang hirap mahabol kasi nga, dahil mayaman yung bansa nila dito sa Singapore, first world, dahil mayaman yung mga pasyente, yung mga laboratory, doktor, mga nurse, mga drug company, yung mga gamot, yung pinakamagaganda sa lahat, dito napupunta. Kasi kaya magbayad eh. Kumbaga sa mall, ito yung pinaka-Rustans or yung pinaka-high-end. Let's say SM yung pinakamalaki. Nandun lahat eh. Kaya kasi magbayad. Tapos yung Pilipinas, konti lang kaya magbayad, kaya binibigay sa atin para yung nasa isang lang, sari-sari store, yun lang kaya natin ibili. Diba? Kasi useless naman dali nila yung mamahaling gamot sa atin kung wala rin naman mapagbibigyan, malulugi sila. Kaya talagang nadidelay tayo. At dahil doon, nagkukulang din yung pasyenteng nakikita natin kasi yung hospital nga natin, hindi naman kasalanan ng doktor, walang gamit, walang PET scan. Dito, PET scan, kaliwat kanan. Tsaka hindi pwede yung resulta 1 month. Pag 1 month, patay na yung pasyente. Diba? Nag-biopsy ka, tapos 1 month result. Wala na. Dito, result nila 2 hours eh. 2 hours eh. Lagi silang, ang bilis nila. Pagpasok mo sa hospital, within 2 days, may gamot ka na. May gamot ka na. Huli na agad ang sakit. Tayo, 1 buwan, 5 buwan, 10 buwan, iba-iba diagnosis, diba? Dito, bali walang stage 4. Basta stage 4 dito, ang dami kong stage 4, 7 years, 8 years, buhay pa. Oh, parang it's just a number na lang yung stage 4. Pag natamaan mo yung tamang gamot, lalo na ngayon, pinadala pa yung dugo ko for targeted cell therapy. Ang ganda pala nun, no?
So, titingnan yung dugo mo. Kung meron kasi baga sa ang mga doktor ngayon, meron sila parang 500 na bala. Pero yung bala, hindi mo alam kung effective sa'yo. So, kung nagkataon, yung bala na yon ay swak sa gene mo, pinanganak ka ito ang gene mo, magsuswak, swerte ka. Kaya ang gene ko XYZ, tapos may bala dun sa XYZ, tsamba. So, meron ako isang ganung gamot. So, bakit tayo gumaling? Hindi natin alam. Baka sa gamot, pero sa tingin ko sa dasal. Pero sabi ng doktor ko, dasal daw to eh. Hindi daw siya nakakita ng ganito kabalis. Usually kasi sarcoma, walang ganong mga bagong gamot. Kaya takang-taka siya. Yun na, sinabi ko, maraming big problem sa atin talaga. God's will ba to nangyari? Sa tingin ko, miracle to. Anong miracle pa ba to? Diba? Malay ko ganito mangyayari sa akin. Ready na nga ako mag-retire eh. Diba? Tsaka syempre, salamat sa lahat na nagdadasal. And, ang malaking problema natin talaga sa bayan, kita mo naman gulo-gulo eh. Diba? So, I'll just try my best. So, bakit tatakbo? Ito lang mission ko. Pag hindi mo ako pinatakbo, lalo ako mamatay. Gusto mo matulog ako, mag-enjoy? Hindi nga ako ganong tao, hindi nga ako swapang eh. Ayoko nga, baka kayo kasi, iniisip nyo, pag mahirap ka kasi, minsan iisipin mo, gusto ko may kotse, gusto ko may bahay, gusto ko makatulog. Kala mo lang masarap yun. Masarap kumain ng crispy pata, araw-araw, tulog ka, marami kang chicks. Ano masarap dun? Sinusunog naman yung kaluluwa mo, my God. Mo ako wala, oh. Lumang baro, wala lahat. Ang dami ko natutulungan, libo-libo nagdarasal, konti lang ang bashers. Ininit ko lang yung bashers, in-expose ko lang, para makita rin ng mga ibang basher dyan na matitigas ang ulo. Wag na, ako i-bash nyo, magka-cancer ako, okay lang, sambuhay lang ako. Pero yung mga kabataan na teenager na binabash mo, tapos nag-suicide, kawawa yun. Karma nyo yun. Pag yung iba binash mo na wala namang kasalanan, na kapwa mo high school, tapos nagpakamatay yung lalaki o yung babae, karma mo yun eh. Pagsisisihan mo yun sa, ay natin sabihin sa impyerno, pero pagsisisihan mo. Kaya huwag ka na nga mag-bash. Kaya sinabi ko, bashing, papahina yung immune system, pwede magkaroon ng maraming sakit. Diba? Pero kung ako, okay ako. Okay? So, yun lang po. Kung ano lang dadalhin sa atin ng Diyos, kung tuloy-tuloy tayo sa good news, the good news. Pero syempre, maraming salamat. Iniisip ko nga kung paano natin gagawin to. Inaaral ko nga. Syempre, pagpapagaling ko, ipapanalo natin to, at ako talaga, ang kakaiba sa akin, sana maintindihan nyo, wala akong campaign funds. Zero. Hindi ako tumatanggap ng pera. Yun ang pinaka-honest sa lahat. Yun ang pinaka-lakad ni Jesus Christ. Kung tumatakbo si Jesus, yun ang style niya, hindi yan tatanggap ng campaign funds. Isipin nyo lang, hindi ko alam ba't hindi nyo maintindihan na ang isang kandidato na tumanggap ng 5 million, 10 million, 50 million, 100 million, imposible maging independent yun. Diba? Pwede sila tumanggap. Yun ang laro nila. Ang laro ko nga, wala eh. At kaya natin lumaban ng wala. Pag nanalo ako ng wala, di ang linis. Di kahit sinong mali, okay na. Pag ito nagkamali, hindi ko na kailangang ilista, kaibigan, kaaway, nagbigay ng pera. Hindi nagbigay, wag galawin. Wala nga eh. Drug company, wala. Lahat wala. Tao, wala. O, kung meron kayo nakikita, fake news yun ha. Fake news, hindi sa akin. Kahit si Senator Idol Raffy Tulfo, ang dami niyang fake news. Diba? Sa Inquirer na fake na ginagamit na Inquirer site. Ano sabi ni Senator Raffy Tulfo? Hindi rin niya matanggal eh. Kasi DICT nga natin, pinagalitan na niya, walang capability eh. So, pag yung gobyerno natin walang capability, patayin yung fake news, ano magagawa naming influencer? Pero ngayon, mawala na yung fake news ko. Kasi yung mga product, sabihin, sige, makalbo ka, di ba? So, yun din, minahalas din yung mga nagpe-fake news. Anyway po, salamat sa pagdarasal. Nakita nyo, malakas na tayo. Ano bang gusto nyo? Sigawan na? O palakasan ba ng boses?
Alam mo, feeling ko bumata ako 10 years. Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Ang linaw na ng isip ko ngayon. Ang linaw na. Kasi, dati mag-iisip ka pa ng 10 years eh. Ngayon wala eh. I'll do it now. Tama-tama, mali-mali. Naku, may nakita akong mali. Last clue, kita mo yung mga propeta. Yung mga prophet na pinapatay sa Bible, pinapagalitan nila yung king eh. Minsan pag nakita nila yung king, di ba, naglalakad na kahubad, di ba? May gano'n na lahat ng tao, kala maganda yung pala na kahubad yung king. There's a parable like that eh. Kino-call out eh. Pero dapat sa tingin ko sa atin, makita natin sino tama, sino mali, sino matino, sino hindi matino, nasa sa inyo po. Okay, basta mahal na mahal ko kayo, nag-bash, kaibigan o hindi, tao tayo dito. Dito tayo pinanganak, ito purpose ko. Salamat sa prayers nyo. Yung piniray nyo sa akin, sana bumalik sa inyo 100 times more. Kung hindi ko mabalik sa buhay na to at namatay ako, promise ko, bago ako lumipad sa next stage, maglalaan ako ng maraming taon para tulungan ng mga tao sa Pilipinas at sa mundo. Amen.